Magandang araw sa inyo mga kapugi. Nanguha ulit kami dito ng kawayan para sa gapangan ng ating tanim na sitaw at pinagpatuloy ulit dito ang paggawa natin ng unang palapag. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Bali ngayon na lang ulit kami dito nakaakyat ng bundok mga kapugi. Iwan ko ba wala namang bagyo pero patuloy pa rin dito ang pag-ulan sa aming lugar. Buti ngayong araw ay unti-unti nang nawawala ang kaulapan at nagkakaroon na dito ng kaunting sikat ng araw. Tapos itong aming tanim na pipino ay unti-unti na rin nagkakaroon ng mga bunga. Kumuha kami dito nakaraan ng kawayan. Hindi lang namin ito natapos dahil sa bigla ditong bumuhos ang ulan. Ngayon na lang ulit namin ito pinagpatuloy mga kapugi. Balik ko lang pa rin dito ang amin nakuha ng mga kawayan mga kapugi. Kaya pupunta na kami doon sa balak namin pupuntahan nakaraan. Kailangan na kasi namin itong tapusin na lagyan ng kawayan. Dahil sa unti-unti nang yumayabong itong ating tanim na sitaw. Pangkuan pa ho. Panglaban nagagambaan pa. Oh, ang laki nagagambaan. Ito yung mga hinahanap na ginagawang panlaban baga sa mga gagamba, pampusta. Laki nito. Bawin mo. Wala, patay na yun. Laki oh. Ano tawag dito pa? Ewan ko kung anong kwan ito. Bumubutas sa lupa. Hindi niya na kaya oh. Ay, iniwan niya. Ang gulay ka. Sa pa. Kung tayo kay kulang mga pasahero. Ito yung sunod namin mga kapugi nung pumunta dito yung ating bisita. Nag-picture sa atin na paggawa ng DIY oven. Ito yung dito kami nag-shoot. Ito pa lang yan. Ha? Highlighter PD. Ano pa? Oo. Mamangpang. Pwede ba yan? Oo, yung mga sang ating nandun. Oo. Pwede ba ga? Para konti na lang yung makukuha namin na kawayan dun sa malayo mga kapugi ay naisipan ng aking biyanan na itong kahoy na lang na idagdag na gagamitin gapangan ng ating sitaw. Tara na mga kapugi yung ating tripod. Yung paho. Nababasa lagi kasi ito ng ulan kapag nag-bablog tayo dito sa taas ng bundok. Ito yung tripod natin na ginagamit. Tapos yung mga pinagkalatan dito na sanga at dahon dito sa daan ay akin na munang inalis. Sa mga nagtatanong nga pala mga kapugi, yung mga dumating dito na nagbibideo sa atin. Ito kasi mga kapugi na feature po yung ating DIY oven. Kaya meron pumunta dito na para makita nila yung ating ginawang DIY oven. At sa mga nagtatanong kung saan natin mapapanood ito ay ang sabi sa akin ay mapapanood ito sa linggo sa February 22 sa iWonder. Tapos ang oras ay 7:45 PM. Hindi ako sure mga kapugi pero yun po ang sabi sa akin. Yun yung schedule. Kahit ako excited na rin ako na mapanood yung ating scope sa paggawa natin ng DIY oven. Cardis ang kadyos. Ay, sa kanila nga yung balatong yung munggo. Samantalang dito natin. Ang balatong munggo? Isa. Ito na nalaman yan ha. Dito. Balatong. Sitaw. Sitaw. Bisaya, balatong. Antak sa Bicol. Ano ito eh? Maduot pa ito eh. Mana, malalaki. Ay, ito pala oh. Ay wala. Wala mo nakakita. Sayang. Sayang. Dito kami laging kumukuha ng kahoy mga kapugi na mga magaganda, yung mga matutuwid. Ngayon ay pumunta kami dito para kumuha ng kawayan na gagawing gapangan doon sa ating sitaw. Nakaraan hindi kami tumuloy dito dahil lumakas yung ulan. Kung dito gagawa ng tree house? Oo, maliit ito pa. Pero kanigi na lang doon. Ito kasi mga kapugi, balak ng aking biyanan na linisan ito. Tatanggalin yung mga damo dito. Dito magtatanim ng mga gulay. Kasi dito yung mga taniman niya dati. Nagtanim na siya dito ng kung ano-ano, mga pipino, pakwan. Ano pa nga tanim mo dito dati pa? Oo? Pinya? Tingnan mo. May mga pinya pa dito natira. Dati niya yung mga tanim niyan. Kaso mga ligaw na yung mga pinya dahil mga malilit ng mga bunga. At yung napabayaan na, ganito na yung kakapal ng mga damo dito mga kapugi.
ng mga maliliit pa yung mga kanyang mga anak. Dito siya nagtatanim. Ayan. Dito. Ayan. Area na ito. Pag nalinisan ito mga kapugi, kitang-kita po yung tanawin dyan. No? Kasi bangin na po dyan banda. Ito, maliwalas daw ito dati. Ang napabayaan. Natubuan na ng mga puno at saka mga damo. Simula nung nakapunta ako dito sa Bicol mga kapugi ay marami akong natutunan ng mga bagay dito sa taas ng bundok at laging gumagabay sa akin at nagtuturo ay itong aking biyanan sa diskarte sa pagtatanim at paggawa ng mga kubo ay sa kanya ko nalaman. Bata pa lang kasi sila at simula nung elementarya ay lagi siyang tumutulong dito sa kanyang mga magulang para mag-harvest ng nyug dito sa taas ng bundok. May mga tanim din sila dito mga abaka dati mga kapugi kaso sa katagalan ay unti-unti daw itong nawawala at minsan kapag binagyo at walang bunga ang puno ng nyug, pagtatanim ng mga gulay dito sa taas ng bundok, ang kanila na lang ditong inaasahan. Kaya sa experience nito sa pagtatrabaho sa bundok mga kapugi, ay napakaraming alam itong aking biyanan. Pusok lang. Tatang ano po. Yan. Pupunta yan. Babalik ko. Yan. Papunta yan sa ilalim eh. Pag umunga yan, gugulong yan sa baba. Hilahin yung puno, babubunot yung ugat. Wala nang upo natin mga kapug. Ganda ng pagmasdan. Yun na naman. Hindi, kinakain ba yung talbos niya pa? O yung kalabasa yung kinakain, no? Pero yung upo, kinakain ba yung talbos ng upo mga kapugi? Yung kalabasa kinakain ng talbos, di ba? Tapos yung sayote, di ba? Yung talbos na kinakain din. Ang tanong itong upo, kinakain ba itong talbos na to? Parang masarap yun, no? Parang masarap yung talbos ng upo. Masarap isahog sa sardinas. Yung ibang mga gamit. Bale dito mga kapugi, bago kami dito bumaba ng bundok ay pinaplano na ng aking biyanan ang pag-ayos ng unang palapag ng ating treehouse at paggawa ng upuan at lamisa dito sa ibaba, tapos ay lagyan niya din daw ito ng bubong. Maaga pa lang ay umakyat kami dito ng aking biyanan dito sa taas ng bundok para mag-asikaso dito ng kanyang mga tanim. Bali ang gagawin niya ngayon dito mga kapugi ay mag-aabono ng kanyang tanim na pakwan. Binabad niya muna ito sa tubig para mabilis matunaw at nakakatipid na din sa abono. Dahil kapag manumano mo itong ibinaon sa lupa ay sobrang dami ng konsumo na pataba mga kapugi. Balak niyang asahan na mag-spray dito ng kanyang tanim kaso baka maya maya ay mahugasan lang ng ulan at masasayang lang yung gamot na kanyang inilagay. Kapag naglalagay siya ng abono dito sa tanim niyang pakwan mga kapugi, ay dito niya inilagay sa mga nakabaon na plastic na bote. Ang purpose kasi nito para dire-diretso sa ugat ng tanim at hindi kakalat ang tubig sa lupa. Mas ginagamit ito mga kapugi kapag tag-init dahil nasa itaas kami dito ng bundok, kaya kailangan namin dito magtipid ng tubig na pandilig. At itong aking biyanan lang ang nakaisip ng paraan kung paano ito maresolbahan mga kapugi. Dito ay inaayos ko na yung mga nakalagay na mga gamit dito sa ibaba ng ating treehouse dahil sa lalagyan na namin ito ng dinding mga kapugi. Kaso nakita ng aking biyanan na kulang pa yung mga kahoy na nakuha namin nakaraan, kaya umalis na muna kami ng treehouse para kumuha pa dito ng mga kahoy na gagawing materialis. Kahapon kasi ay medyo uminit dito ang panahon kaya medyo natuyo dito yung aming mga dinadaanan. Di na rin kami dito nahihirapan sa paglalakad sa taas ng bundok.
Tandahan, baka madulas kita dito, men. Ay. Nakuha kami dito ng korte. Korte o kahoy na gagamitin sa ating treehouse. Naghahanap kami ng mga matibay na kahoy. Madaling mabulok. Hindi lang basta-basta na kahoy yung pinipili namin. Tumbang ano? Maganda korte. Partida, walang buta yung biyahan ko mga kapugi. Hindi nagbubuta. KI. Marami mga tuloy dito kaso mga malalambot. Piling. Pagkatapos namin kumuha dito ng kahoy mga kapugi, ay nagsimula na kami dito magpako sa ibaba ng ating treehouse. Bale nag-extend na kami dito ng kaunti sa gilid para kapag gumamit ito ng duyan ng aking biyanan ay maluwag ang kanyang ginagalawan. Ano? Di ba mabalik ko? Yan! Yan. Ano man dito na magkamayari? Ay nako, parang uulan na naman dito mga kapugi. Kaya, Ganito ako? may babaw ka yan. Baka ma... Tapos nga. Habang gumagawa kami dito ay bigla na naman bumuhos ang ulan. Akala namin dalawa ay tuloy-tuloy na gumanda ang panahon. Mali pala yung aming inakala mga kapugi. Ulan. Good. Ay nako, umulan na naman. Inantay pa namin itong tumila para ipagpatuloy dito yung aming mga ginagawa. Kaso habang tumatagal ay lalo ditong lumalakas ang ulan at sinamahan pa ng malakas na hangin. Kaya nagpasya na lang dito ang aking biyanan na bumaba na lang ng bundok at ipagpatuloy na lang ito kinabukasan dahil basa na yung mga kahoy at madulas na dito yung mga pinapatungan. At kung nagustuhan nyo itong aking vlog mga kapugi, please follow, like, and share naman itong aking page at pa-comment naman kung saan nakabot itong aking video. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyong lahat.